CLJ nyo kanina at may encounter nyo rin yan sa what? May encounter nyo pa rin yan sa tinatawag na CDI. Okay? Ano pa? Ang possible pala may encounter nyo din dito ay yung mutilation. Okay? O tandaan mo mutilation dapat ang intensyon talagang sadyain, putulin yung sugat. Yung sugat. Yung parts ng katawan ng tao. So ibig sabihin, mutilation, ito yung intentional cutting. So as long as nag-inflict ng injury sa victim, kamay, paa, or any parts, or lalong-lalo na, yung essential for reproduction. Okay? As long as sinadya mong maputol or putulin yung parts ng katawan niya, mutilation yon. Pero kung hindi mo naman sadyang maputol yung kamay niya through accidentally, di ba? Hindi na siya mutilation kasi ang mutilation sinasadya. Paano sir kapag hindi naman sinasadya? Okay, for example, nagraragari ako tapos nalagari ko yung kamay ng victim na putol. Okay, mutilation ba ang pwedeng ikaso? Hindi. Pwedeng mauwi yan sa physical injury. Okay? Basta sa mutilation, sinadyang putulin yung parts of the body. Wag lang yung ulo. Kasi kapag ulo yung pinutol, hindi na mutilation yan. Kasi mamamatay yung tao doon eh. Pag pinutol mo yung ulo ng victim, murder yon. Kung sakali. Na? Or in case, di ba? So, ano pa? Mutilation. Tapos yung rape tandaan nyo. Yan. Tinanong din sa board exam itong rape, no? Kapag sinabing physical evidence, yung least chances of physical evidence to obtain. Okay? Sa rape kasi, yung mga physical evidence, katulad ng semen ng di ba? Di ba? Semen ang pwedeng makuha sa babaeng victim o kaya yung medical examination ng victim. No? Na kung saan sinuri yung pudendum ng victim at doon malalaman kung merong rupture. Kasi kapag may rupture, yung pudendum ng babaeng victim sa kasong rape, so possibility na pinilit siya. Yan. So tandaan nyo to sa crimes against person, parricide, murder, homicide, infanticide, mutilation, and rape. Tapos post-mortem changes, yung binanggit natin kanina. Yung mga diniscuss natin, yan yung mga paulit-ulit na lumalabas sa board exam. Okay? So, what else? So, lipad naman tayo sa specialized crime, no? Specialized crime investigation 2. Yan, so medyo bilisan lang natin ang tagpo, no? Okay? Yan, sa specialized crime investigation 2, tatandaan mo dito yung crimes against property. Okay? So, yan, ang mga madalas nang may encounter nyo dito sa mga questions sa board exam, sa subject na to, ay yung what? Robbery. Yan. Robbery. Okay? Tapos, theft. Take note, ang pwede nyo ma-encounter dito sa robbery, yung mismong elements ng robbery at saka theft. Okay? Tsaka yung common elements ng robbery and theft. Common. Kasi may tinanong sa board exam dito, the following are the common elements of robbery and theft, except. Okay? Tandaan nyo ang robbery at theft ay merong common elements. Common. Pero magkakatuloy, of course, sa acts kung paano kinuha yung property. Okay? Kasi kapag robbery and theft, merong unlawful taking. Ano pa? Tapos, property belonging to another. Tapos yung tinatawag na intent to gain. So, yun yung pagkakaparehas ng robbery and theft. But, magkakatalo yan pagdating sa acts kung paano kinuha yung property. If the property was taken unlawfully, no, by means of what? Force, violence, intimidation, or force upon things. So, doon magiging robbery yan. Pero kung ang take ng properties or unlawful taking of properties without force, violence, intimidation against person, or force upon things, yung tinatawag nating simple stealing, so yun yung tinatawag na theft. But take note, common elements, may pagkakapareha sila, may common elements sila. Pero tandaan nyo, yung pagdating sa acts or ng pagkuha ng property, dun magkakatalo yan. Okay? Ano pa? Mga pwedeng lumabas dito yung robbery with homicide. Yan. So, robbery with homicide, tandaan nyo yan
So tandaan nyo kapag robbery with homicide, on occasion of robbery. Robbery, homicide was committed. Yan, tandaan yan. Pag lumabas bukas sa board exam nyo, when robbery with homicide is committed, tandaan nyo, on occasion of robbery, homicide was committed. Please take note of this. Okay? So ano pa ba? May mga different special penal laws pa nakabilang sa crimes against property, no? Crimes against property katulad ng PD 533. Okay? Ito madali lang to, no, yung anti-cattle and rustling law. Tapos yung RA 10883. Okay? O yung tinatawag na new anti-carnapping. Yan, new anti-carnapping. So, tandaan nyo yan ha, yung mga special penal laws katulad ng PD 533. Okay? So, ano pa? Sa theft naman, tandaan nyo yung simple theft and qualified theft ha. Yun ang tatandaan nyo. Sa theft, dalawang klase yung meron sa theft. Okay? Simple and qualified theft. Yan. So, tatandaan nyo to. Simple and qualified theft. Then, common elements of theft and robbery. Okay? So, ano pa? Yung special penal law, no? Na related sa crimes against property katulad ng anti-cattle rustling. Tapos, ano pa? Yung tinatawag na anti-carnapping law. Ano pa? Yung RA, eto take note, sigurado lalabas sa exam nyo to. Yan. Okay? As amended, o yung tinatawag na trafficking in person. Ayan. So, as amended, no? Trafficking in person. Tandaan nyo yan ha, yung trafficking in person. Okay? So, sa trafficking in person, may tatlong elements at wag mong kakalimutan to. Okay? So, sa trafficking in person, yung tatlong elements niya, wag mong kakalimutan. No? Yung interrelated na tinatawag na elements. So, the acts, means, and purpose. Okay? Ano pa yung mga pwedeng lumabas sa trafficking in person? Okay? So, modern form of human slavery. Yan. Kapag tinanong ulit sa board exam, ito yung binansagang modern form of human slavery. So, ang sagot ay trafficking in person. Okay? So, again, yung tatlong elements ng trafficking in person, yan. Tandaan nyo yan. Acts, means, and purpose. Tapos, modern forms of human slavery. Okay? Then, kapag tinanong din, yung investigation. Yung investigation sa trafficking in person, kailangan closed door ha. Closed door investigation. Okay? So, ibig sabihin, kapag lumabas sa board exam nyo tomorrow, in conducting investigation for trafficking in person, kailangan closed door investigation kasi privacy ng mga victim yan eh. Kasi maselan ang trafficking in person. Okay? So, kailangan closed door yung investigation diyan. Hindi pwedeng mag-leak yung mga victim, information ng victim sa trafficking in person. Okay? So, ano pa? Ito ang hindi pwedeng mawala sa board exam, no? Yung tinatawag na money laundering. Yan. RA 9160 as amended. May mga certain provision na nag-amend sa batas na RA 9160, no, as amended, o yung tinatawag na money laundering. Yan. So, money laundering. Okay? So, take note, sa money laundering, ang tatandaan mo dito, yung stages ng money laundering. Yan. Stages ng money laundering. Ang tatandaan mo dito kasi yun yung tinanong sa board exam noong last August. Okay? So, take note ha, yung stages ng money laundering. Tandaan mo na to. Kasi ang lumabas dito sa stages, yung pangalawa, yung layering.
Okay? So sa stages ng money laundering, so number one, yan, nandyan yung placement. Okay? Sa placement, ang tatandaan mo dito, physical disposal of cash. Yan. Physical disposal of cash. Kapag lumabas sa exam, ano yung stages ng money laundering na kung saan, ito yung tinatawag na physical disposal of cash. Physical disposal, ibig sabihin, yung mga dirty money or yung mga pera na galing sa illegal activity, no, na ang gagawin ng mga sindikato dito ay paano nila i-deposit sa bangko yon nang hindi sila na-detect ng ng money laundering. Okay? So placement, tandaan nyo dito, physical disposal of cash. Okay? Ano pa? Pangalawang stages yung tinatawag na layering. Okay? So ano tatandaan mo sa layering? Sa layering naman, kapag yung pera comes from illegal activity, ay nadeposito na sa bangko nang walang kabuko-buko ng bangko at money laundering, ano na mangyayari dito? Pag sinabing layering, ang tatandaan mo lang dito, bukod tangi, yung tinatawag na financial institution. Yan. So, tandaan nyo dito ha. So, yung money laundering stages. Yan. So, placement, then layering. Yan. So, placement, layering. Ang tatandaan mo sa layering, financial institution. Okay? Kasi sa layering, ang gagawin nila dyan, yung pera na dineposito nila sa bangko na nanggaling sa illegal activity, na kung saan hindi nabuko ng mga bangko na galing pala sa illegal activity at successfully nilang na-deposit yan. So yun, gagamitin nila yung pera na yan. I-withdraw nila sa bangko, gagamitin nila yung pera para what? Sa financial institution, whether loan sharking, pautang nila yan, di ba? Na may malaking interest or tubo. So, ang tatandaan mo sa layering, financial institution. Then, yung tinatawag naman pangatlong stages ay yung tinatawag na integration. So, ang tatandaan mo lang sa integration, sa stages ng money laundering is what? Buying of asset or buying of luxury asset. Yan. Buying luxury assets. Ano pa? Ang tatandaan mo dito, dirty money and legitimate money. Okay? Merge. Will merge. Ibig sabihin, yung dirty money that comes from illegal activity, at the same time, yung mga legitimate money na nakadeposito sa bangko, naghahalo na. Okay? Nag-merge na. Okay? So, meaning, ang tatandaan mo lang dito sa may stages of money laundering, yan, placement, layering, and integration. So, sa placement, physical disposal. Okay? Then, second stages, ang tatandaan mo sa layering, financial institution. Then, pangatlo, yung tinatawag na integration. So, pag bumili na sila ng mga luxury assets, kasi nga, yun, marami na silang pera, dahil labas-pasok na sa bangko, yung dirty money na kung tawagin, that comes from illegal activity. Okay? Pero take note, hindi pa magsisimula yung stages ng money laundering hanggat hindi pa nakakapasok or nadideposito yung dirty money sa loob ng bangko. Doon pa lang magsimula ang money laundering stages once na na-dispose na yung illegal money sa loob ng bangko at hindi nabuko ng bangko or hindi na-detect ng bangko na yun ay galing sa illegal activity. Kasi malamang magmi-mislead yung mga sindikato dyan na yung perang i-deposito nila galing sa legal, legitimate ones. Okay? So, tandaan nyo yung stages of money laundering. Tsaka ito ang tatandaan nyo, baka ito maisama ulit ito sa board exam. No? Yung G7 or Global 7. Okay? So, tatandaan mo dito yung mnemonics ha, Pakyo Kajig. Yan. So, tandaan nyo to ha, yung stages ha, yung Global 7. Please take note, baka sa inyo ulit maitanong yan, yung G7. Global 7, ito yung 7 bansa
na nagsama-sama in order to combat the money laundering, kasi nga ang money laundering masama ang pwedeng maging epekto niyan globally, not sa bansa, sa isang bansa, but globally. Okay, so tatandaan nyo yung Global 7 o yung G7. Okay, so tandaan nyo yung mga bansa dito, yung France, US, Canada, United Kingdom, Japan, Italy, Germany. Take note niyan ha, kasi ang pwedeng lumabas sa board exam nyo dito, the following are the global 7 nation to combat, no, the money laundering internationally, except yan. So tandaan niyo yung yung mnemonics, PAC, YUCA, JIG. Okay? So yan, tandaan niyo na France, US, Canada, United Kingdom, Japan, Italy, and Germany. Okay? Sa mga nagsusulat ngayon, don't worry, after ng after ng discussion natin, yung mga tinate natin dito, ibibigay ko sa inyo ha. Ipapasin ko agad. Okay? So yun, para mag-proceed lang tayo. Okay? So yan ang mga pwedeng lumabas sa specialized crime investigation. Ano pa? Ito ang lagi nyo tatandaan ha. Interview. Okay? Tsaka interrogation. Interrogation. Custodial investigation. Yan. So, custodial investigation, ano pa ba? RA 7438. Rights of the person during arrest and under custodial investigation. Yan. So, tandaan nyo yan ha. So, interrogation tsaka interview lumabas sa board exam nung nakaraan yan. At may possibility na lumabas ulit yan sa exam ninyo. Okay? So, dapat aral mo tong interview ha. Sa interview, ang tatandaan mo dito, conversational. Yan. So, conversational. Okay? Sa interrogation naman, ang tatandaan mo dito, confrontational. Okay? So, para maging successful ang interview, kailangan privacy. Ginagawa ito ha. Okay? Kasi lumabas sa board exam eh. Ano yung psychological factor para maging effective or maging success ang interrogation? Okay? So, take note ha, kapag psychological factor para maging successful ang interview at interrogation, dapat ginagawa yan sa mga privacy o sa mga private places. Privacy. Yan. So again, interview, conversational, tapos para maging successful, dapat sa privacy ginagawa rin yan, or whether pwedeng gawin yan sa loob ng police station para hindi matakot yung witness o yung mga possible na pwede magbigay ng information. Ano pa? Ang tatandaan mo dito sa interview, yung ironic format. Kasi baka lumabas ulit sa board exam to. Possible na lumabas ulit to sa board exam. Ironic. So, ironic format. Okay? So, tanda mo yung ironic format ha. Identity, report, opening statement, narration, inquiry, and conclusion. Okay? Sa privacy, sa interrogation naman, ang tatandaan mo din dito, yung, teka lang. Okay? Tapos yung mga signs of what? Yan. Yung mga signs of deception, nagsisinungaling. Pag pinagpapawisan yung victim, di makatingin ng di makatingin ng tuwid, ano pa? 'Di ba? Nanginginig. Iwas yung tingin, pinagpapawisan, yan. Mga psychological symptoms of psychological symptoms of guilt, sorry. Psychological symptoms. Yan, psychological symptoms of guilt ha, tandaan nyo. Yung may mga nakapula, ito yung mga tatandaan ninyo. Okay? So, ano pa?
Yung ano, yung ah, interrogation techniques, take note mo rin to. Ha? Yung mga mat and Jep, ano pa, emotional appeal, pretense of physical evidence, dapat alam mo yan kasi lumalabas din sa board exam yan, interrogation techniques. Okay? So ano pa? Okay? So take note ha? Basta sa interview and interrogation, ang psychological factor para maging successful, dapat interview and interrogation, parehas sila na what? Sa privacy ginagawa para maging successful siya. Okay? Sa interview, ang tatandaan mo dito, conversational. Ang tatandaan mo sa interrogation, confrontational, yung pagtatanong. Okay? So, ano pa? Sa interrogation, of course, sa interrogation, of course, ano ba yung importante na dapat makuha sa interrogation? Okay? Yung tinatawag na confession and admission. Okay? Ang tatandaan mo dito, yung dalawang klase ng confession. Kasi lumalabas sa board exam yung dalawang klase ng confession na yan. Okay? So, ano ba yung dalawang klase ng confession? So, in confession, yan. Sa confession, tandaan mo to ha. Extra, judicial, and judicial confession. Kasi ang lumabas sa board exam nung nakaraan dyan, yung judicial confession. Okay? So, tandaan nyo, yung extrajudicial confession, saan ginagawa to? Of course, sa what? Inside police station. Okay? So, again, kapag ka extrajudicial confession, ginagawa yan inside police station. Yun, yung process ng ano, custodial investigation. Sa custodial investigation kasi, yan, ginagawa na dyan yung interrogation. Ano yung purpose ng interrogation? Para mag-confess yung suspect. Okay? So, if the suspect confess inside police station, ang tawag sa confession na yon ay extrajudicial confession. Okay? Kapag judicial confession naman, ang tatandaan mo dito is what? In open court. Pag nasa court na, nasa loob ng court, no? So, ibig sabihin, pag mayroong pag-amin na nangyayari inside court, so ang tawag dyan is judicial confession. Yan ang tatandaan mo dyan sa confession. Okay? So, what else? Custodial investigation. Tandaan nyo rin yan, ha? Sa custodial investigation, of course, kailangan, what? Sa custodial investigation, ibig sabihin, ito yung question initiated by the police of a person of liberty. Yan. Question initiated by the police of a person deprived liberty. So, ibig sabihin, ito yung mga question regarding sa accusation na pwedeng itanong sa mga accused. Ang tawag dito, custodial investigation. Okay? Tandaan nyo na, kapag nagtatanong daw ang mga police inside police station sa mga suspect, no, or person deprived of liberty. Okay? So, ang tawag dyan is custodial investigation. Okay? Take note, ano ba ang purpose? Bakit merong custodial investigation? Bakit kailangan i-interrogate yung suspect para umamin? Kasi nga, ang finished product o yung magiging ending ng custodial investigation is to what? Execute extrajudicial confession. Yan. So, take note nyo yan, ha? Execute extrajudicial confession. Then, pag lumabas sa board exam ito, yung extrajudicial confession, okay, para maging admissible siya, to be admissible, okay, to be admissible sa korte dapat voluntary. Voluntary. Ano pa? Presence of the counsel. Okay? Ano pa? Presence of counsel and in writing. O yan. O take note ha.
So, ibig sabihin, para maging admissible sa court, yung extrajudicial confession, kailangan voluntary given by the accused itself or suspect. Ano pa? Yung pag-execute ng extrajudicial confession, kailangan nandun yung presence of the counsel. At dapat yung extrajudicial confession must be in writing. Ibig sabihin, yung tatlo na yan dapat existing para maging admissible ang confession or extrajudicial confession. Ibig sabihin, kapag isa dyan ay absent, or wala, or hindi na-determine, so therefore, yung confession ay pwedeng maging inadmissible. Okay? Kasi may pinoprotektahan dito yung pinoprotektahan dito yung karapatan. Okay? Ng suspect or ng accused kasi may mga karapatan yan. Okay? Ano pa? Yung tinatawag na Republic Act 7438 or Rights of the Person during arrest and custodial investigation. So alam nyo na yan ha, yung kilala sa tinatawag na Miranda Doctrine. Okay? So what else? Ito yung arrest and seizure. Okay? So take note ha. So arrest. Ang lumabas sa board exam dito sa arrest, yung warrant of arrest. So kapag warrant, okay, warrant of arrest, okay, ang nag-i-issue niyan, judge, okay, then ang valid niyan, 10 days. Okay? So, ibig sabihin, dito sa warrant of arrest, person ha? Okay? So, person ang matter dito, person ang hinanap dito. Okay? Yung mismong suspect. Okay? Of course, kailangan the judge determine probable cause. So, kailangan may probable cause para mag-issue si judge ng warrant of arrest. Okay? So, same thing sa search warrant. Search warrant naman, ang tatandaan mo dito, of course, kailangan ina-apply yan ng law enforcer sa judge. Tapos, ang validity niyan, 10 days. Ang warrant of arrest, may may extension hanggang sa mahuli yung suspect eh. Okay? So, ibig sabihin, yung warrant of arrest, 10 days ang visa upon issue by the court. Then, kapag na-expired yung validity for 10 days, ayun, kung may justifiable reason, no, pwede naman tanggapin ng court yan para i-extend. Pero ang search warrant, 10 days lang talaga ang buhay once na ito ay i-issue ng court. Okay? Of course, sa may search warrant naman natatandaan, property that said to be illegal. Yan, illegal. Okay? Of course, dapat meron din probable cause. Take note ha, sa warrant of arrest and search warrant na ini-issue ng court. Okay? Kailangan ma-determine ng court na merong probable, dapat ma-determine ng court, no, yung tinatawag na probable cause. Kasi if yung mga law enforcer ay nag-apply ng warrant of arrest and search warrant, tapos wala naman nakikita si court or judge na merong probable cause or basis yung application ng warrant of arrest and search warrant. So meaning, hindi siya i-issue. Okay? Para i-issue lang siya, yung dalawang klase ng mga warrant na to, kailangan merong probable cause. Probable cause, ito yung what? Determination kung may basis yung mga reklamo or wala. Okay? So tandaan nyo yan ha, kasi lumalabas sa board exam, kanino ino-obtain ang warrant of arrest at yung search warrant at kung ilan yung ilang days ang validity. Okay? So what else pa? Ayan, ito yung mga possible na lumabas sa sa Specialized Crime Investigation 2. Okay? Interview and interrogation. Okay? Isingit ko lang sa CDI 1 yung tools of investigation ha. Yung 3 eyes. Ha? Nakalimutan kong sabihin to kasi tinatanong din sa board exam to. Okay? Yung 3 eyes, no, of investigation. 3 eye. Okay? So, nandyan yung tinatawag na information. Yan, aralin nyo to. Aralin nyo to kung may time pa kayo ngayon. Interview and interrogation. Tsaka yung tinatawag na instrumentation. Yan. So, instrumentation. Okay? So, take note ha, ang tatandaan mo kapag tinanong sa board exam, yung tools of investigation na ina-apply pagdating sa mga physical evidence. Okay? Ayan ha, kapag tinanong bukas sa board exam nyo to, ano yung tools of investigation na ina-apply para sa physical evidence?
So ang tawag doon sa tools na ina-apply to detect physical evidence or to examine physical evidence, ang tawag doon instrumentation. So wag mo kakalimutan ito. Okay? So what else? Okay? Yan. Moving on naman tayo at medyo bilisan na lang natin ng konti, no? Yung mga possible talaga na lalabas sa board exam. Okay? Sa CDI-4 naman, sa traffic, of course, ang tatandaan mo dito yung pillars of traffic management. Yan. Pillars of traffic management. So, alam niyo na yung mga pillars of traffic management, no? So, enforcement, education, ano pa? Yung tinatawag na engineering. Ang lumabas sa board exam dito nung nakaraan, yung engineering. Okay? So, ibig sabihin, yung pillars, ibig sabihin, dito na i-establish kung ano-ano ba yung mga responsibilities ng bawat pillars in traffic management. So, alam niyo naman, kapag sinabing enforcement, ayan, nandyan yung LTO, PNP, para mag-enforce ng traffic rules and regulation. Okay? So, sa traffic education naman, ang tatandaan nyo lang dito, yung discipline. Okay? Sa traffic education, ang tatandaan mo dito, yung tinatawag na discipline. Yan, pagdating sa kalsada. Then, ang tatandaan mo din dito sa traffic education, yung biorhythm. Yan, baka maulit lang kasi ito sa board exam nyo eh. Yan, so biorhythm. Okay? So, tandaan nyo kapag biorhythm, ang tinatanong kasi sa board exam, yung biorhythm ay kailangan sa traffic education at ano ang purpose ng biorhythm. Okay? So, ang purpose ng biorhythm is what? Tandaan nyo tong word Yan, tatandaan nyo. So, ibig sabihin, yung biorhythm, ang purpose ng biorhythm sa traffic education ay magbigay ng hint about sa feeling ng isang tao on a certain day. Okay? Kasi yan ang baka ma-encounter ninyo sa tanong bukas, yung biorhythm. Okay? So, ano pa? Engineering, alam nyo na to So, yung DPWH, yung responsible for what? Traffic engineering. Okay? Sa traffic engineering, ang tatandaan mo dito, yung tinatawag na what? Overpass. Yan. Tinanong sa board exam yan. Tandaan mo sa overpass, ito yung what? Elevated portion. Yan. Elevated portion. Built for the safety of pedestrian. Yan. Tandaan mo yan kasi ito, malamang itanong sa board exam to ngayon. Overpass. Okay? So, ano pa ba? Yung mga pavement markings, tandaan nyo to Pavement markings. Kapag solid line yung pavement markings, ano yung indication yan? Okay? Kapag broken lines, ano yung indication yan? Okay? So, ano pa? Bukod sa pavement markings, yan. Sa traffic engineering to So, overpass, yan. Tapos, pavement markings, yan. Pavement markings. Okay? So, ano pa yung mga pwedeng lumabas sa board exam sa traffic management? Tandaan mo to chain of events on vehicular accident. Yan, chain of events on vehicular accident. Dapat kabisado mo to kasi ang tinanong dito sa board exam, yung pagkakasunod-sunod ng chain of events. Yan, eto pwedeng lumabas din. Actually, sa may cybercrime yung minessage mo pero i-discuss natin ng mabilisan hanggang sa makabot tayo dyan. So, kung sakaling mag-extend tayo kahit 15 minutes or 20 minutes dahil kinain yung oras natin kanina sa technical error. So, yun, kung merong consent ni sir. Yan. Sige, mamaya dadaanan natin yan. So, chain of events on vehicular accident, tandaan nyo to Di ba? Yung perception of hazard. Yan, tandaan nyo yan Tapos, start of evasive action. Tapos, initial contact. Maximum engagement. Disengagement.
tapos stopping, and injury. Yan. Kasi ang pwedeng lumabas sa board exam nyo dyan, kung itatanong bukas yan, yung correct sequence ng chain of events. Tsaka kung ano yung ibig sabihin ng mga chain of events na yan, katulad ng perception of hazard. Okay? Ang pwedeng lumabas dito sa part ng chain of events sa vehicular accident, yan, perception of hazard, ano pa, disengagement. Yan ang mga pwedeng itanong bukod sa correct sequence ng chain of events on vehicular accident. Ano pa? Overspeeding. Kapag lumabas sa board exam ha, overspeeding, human error. Okay? So, overspeeding, human error. So, what else? Bukod sa overspeeding or human error. Okay? So, meron pa, yung reckless imprudence. Yan, reckless imprudence. Yan. So, take note ha. Ayun, reckless imprudence, alam nyo na to, no? So, sa mga traffic accident. Okay? So, kapag may mga vehicular accident, yan ang mga possible na pwedeng isampa, yung mga reckless imprudence. Whether, di ba, resulting to homicide. Ano pa? Physical injury, or what? And damage to property. Yan, and damage to property. Yes, i-discuss natin yon. Actually, yun ang isunod natin agad, yung cybercrime. Okay? So yan. So sa traffic, ito yung mga possible na pwedeng posibleng lumabas. Okay? So reckless imprudence, ayan, resulting to homicide, physical injury, and damage to property. Okay? Tapos take note ha, types of motor vehicle accident. Yan, tandaan nyo rin to ha, yung motor. Yan, so motor vehicle traffic accident, ano pa? Motor vehicle. Non-traffic accident. Yan. Motor vehicle non-traffic accident, tandaan nyo yan. Tapos ano pa? Non-motor vehicle traffic accident. Yan. So, tandaan nyo yan ha. Mga possible din na lumabas sa board exam nyo itong types of motor vehicle accident. Okay? So, motor vehicle traffic accident, tapos motor vehicle non-traffic accident, tapos non-motor vehicle traffic accident. Okay? So, ang tatandaan mo, sa motor vehicle traffic accident, ayun, nagkaroon ng banggaan. Merong motorcycle na involved at ang banggaan sa mismong public highway. Yan, public highway. Then, dito naman, private highway. Nagkaroon ng banggaan, involved yung mga sasakyan at what? Nangyari sa private highway. Katulad ng parkings, no? Okay, sa non-motor vehicle naman, ang tatandaan mo, nangyari yung aksidente sa mismong kalsada pero no involved any motor vehicle. Yan. So please take note of this ha, baka maitanong ito ngayon sa board exam nyo. Yung types of motor vehicle accident. Okay? Yan, yon. So ibig sabihin may nagbanggaan, may bicycle, nagbabike, nabangga yung pedestrian sa mismong pedestrian lane. Ayun. So dapat ma-memorize nyo yan ha, or dapat alam nyo to. Okay? So yan, ito yung mga possibility na pwedeng lumabas sa board exam. Pero tandaan nyo, yung pillars of traffic, automatic yan. Okay? Ano pa? Yung yung children. Ito tandaan nyo to, children safety on motor vehicle. Yan. Tinatanong sa board exam yan. Ang tinanong sa board exam dyan, hindi ka pwede mag-angkas ng bata sa motor vehicle kung hindi niya abot yung what? Yung apakan ng motorcycle. Yan. Tinanong sa board exam yan. Okay? So, please take note of this ha. Ito yung mga possible na pwedeng lumabas sa board exam nyo tomorrow sa CDI. Okay? So, sige, unahin muna natin yung cybercrime. Okay? Ito, mabilisan ha. Ayun.
Yari tayo, nag-overtime na pala tayo. Saglit lang. Ayan, so ayun. Okay, so ayun, wala pa namang umaawat sa atin eh. Okay, so ayun, nag-request na lang ako kay Sir Johnny kung pwede tayo mag-extend. Kahit mga 30 minutes lang. Okay, ayun, cybercrime. Okay, so take note ha. So ayun, cybercrime. So ano ba yung mga dapat tandaan nyo dito sa cybercrime? Okay, yan. So ang mga pwedeng lumabas dito sa cybercrime, yung what? Stages of cybercrime investigation. Ito madalas to eh. Yan. Stages ng cybercrime investigation. Ayun, sige, ayun. May ano pa tayo, no? May time pa tayo, 8:10. So, hanggang 8:10. Yan. So, yun, stages of cybercrime ha. So, tandaan nyo yung yung stages of cybercrime. Okay? Yan. Ito mga madalas itanong sa board exam tong stages of cybercrime. Okay? So, ano na ba yung mga stages of cybercrime na yan? So, nandyan yung number 1, performing background check. Yan. So, performing background check. Tapos, pangalawa, yung tinatawag na gathering of information. Yan. So, yan hanggang 8:10, mabilisan lang tayo. Okay? Tapos, pangatlo, yung tinatawag na running of digital. Forensic. Okay? So, tapos ano pa ba? Yung tinatawag na. So, yung pang-apat, yung tinatawag na tracking. So, tracking of what? Authors. Cybercrime. Yan. So, ano pa? Cyber squatting. So, cyber squatting. Yan. Tinanong sa board exam yan ha, cyber squatting. Then ano pa? So, pasadaan mo yung section 3 ng RA 10175. Okay? Ano pa? Section 4. Okay? So, against section 3, eto ha, pasadahan mo to. So, section 3, section 4. Yan. Of RA 10175. Okay? Yung section 4, ito yung mga offense na may kinalaman sa sa confidentiality and integrity, no? Confidentiality. Okay? So dito papasok yung tinatawag na system interference. Tapos data interference, tapos illegal access. Yan. So makikita nyo yan sa sa section 4. So please take note nyo yung section 4 na yan kasi ang lumabas sa board exam doon yung system tsaka data interference. Okay? So yung section 3, basahin nyo lang din yung definition of terms, no? Of terms. Yan. Definition of terms ng RA 10175. Okay, so what else? Ito yung cyber warrant, no? Kanina, yung best, tandaan nyo kapag lumabas sa board exam to, yung approach sa investigation ng cybercrime, kapag sinabing best, ano ito? Violation. Ano pa? Evidence. And what? Suspect. O, tandaan nyo yan kapag lumabas sa board exam ulit yan tomorrow, so kapag sinabing best approach sa cybercrime investigation, ito yung mga ibig sabihin ng best. Violation, evidence, and suspect. Please take notes. Please take note on this. Then rules on cyber
warrant. Ito, lumabas sa board exam din. Okay? So, yung rules on cyber warrant, nandyan yung what? Warrant to examine computer data. Then, ano pa? Warrant to disclose computer data. Then, warrant to search, seizure, examine of computer data tapos yung pang-apat ay warrant to intercept computer data. So take note yung mga rules yung rules on cyber warrant, ibig sabihin may kanya-kanyang purpose to. Okay? So tandaan nyo, sa rules on cyber warrant, lahat ng yan 10 days lang ang validity niyan. Okay? Lahat ng yan 10 days ang validity. So kapag ka inisyu na ng court yan, yung application ng cyber warrant na yan, ibig sabihin, ang visa lang yan 10 days. Okay? So ibig sabihin, lahat ng warrant na yan, 10 days lang ang visa, pero kung merong valid, kung may valid reason, ang mga police or NBI na kung saan nabitin sila sa pagsaserve ng cyber warrant, pwede naman i-extend yan kung merong valid reason, pero hanggang 10 days lang ulit. So meaning, itong cyber warrant, 10 days lang ang validity. Pero may extension ng 10 days kapag valid yung what? Yung reason ng mga police. Okay? So take note, yung apat na yan ay inobtain kay court or sa judge. Okay? So yon is already 8:10 kasi meron pa kayong next at naabala na natin yung next na magiging lecture or lecturer for your final briefing, no? So yon, magbigay na lang siguro ako ng additional briefing or final reviewer at isasend ko kay Sir Johnny. Okay? So yun, thank you guys and sorry for the delay and hoping for your success and hurdle the board exam for next days. Okay? So thank you once again and thank you for the opportunity and once again good luck. So ingat kayo.